Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Joel Garcia, Arlito Ragonot, Rolando Rama, at Milbert Les Odra. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1426. Kalmado si Harvey. Maliit lang akong pritong, hindi na kailangang malaman kung sino ako. Sinukat ni Darren si Harvey, pagkatapos ay lihim na kumuha ng larawan ni Harvey gamit ang kanyang telepono. Naturally, naghahanap siya ng isang tao upang makakuha ng ilang impormasyon sa kay Harvey. Di nagtagal, tumunog ang telepono ni Darren. Kumuha siya ng ilang sulyap sa telepono bago ibigay ito kay Faye. Inihayag ni Faye ang isang makabuluhang ngiti matapos tingnan ang mga nilalaman. Kaya, ikaw ang konsultant para sa pamahalaan ng Buckwood. Narinig ko na ang forum ng pakikipag-ugnay sa pamumuhunan at negosyo na iyong inayos ay natapos na nabigo. Ano, kasama mo si Avel ngayon? Magaling ka, kumita ng pera mula sa gobyerno at sa mga gangster. Tama, ikaw din ang live-in na anak na lalaki-in-law ng pamilyang Zimmer. Kaya kumikita ka rin doon. Ang tingin ni Faye kay Harvey ay napuno ng pagkasuklam. Ang isang babaeng katulad niya ay karaniwang humahanga sa mga mayayamang anak na lalaki at Panginoon. Sa gayon, hindi niya mapapansin ang mga kalalakihan na umaakyat sa ranggo na umaasa sa mga kababaihan at mas manipis na swerte. Gayunpaman, ang live-in son-in-law na may isang maliit na katayuan na wala siyang interes ay tumayo sa araw na iyon upang ihinto si Avel at sirain ang kanyang plano. Si Faye ay nasa isang masamang kalagayan, bago pa man masabi ni Faye, tahimik na pinutol ni Avel, Brother York. Hindi ako magiging masaya kung hindi ko sirain ang buong shop sa aking sarili. Hindi ko lamang kakatawanin ang aking katapatan sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anuman. Ginagawa ito ni Avel hindi lamang upang maglabas ng galit, kundi pati na rin upang magbigay ng isang makatarungang katwiran kay Prince York. Alam niya na madali itong sirain ang shop, at siya ay naintindihan ang kalilakilabot na mga kahihinatnan na susunod. Ang 4 na masters ng Hong Kong ay nasa likuran ng Antiques Fleet, na nangangahulugang kailangang magbayad ang mga naiswells para sa lahat ng mga pinsala. Ngunit kung hindi sirain ni Avel ang shop, paano niya bibigyan ng pahayag si Harvey? Ano ang pagmamadali? Hindi rin sila darating dito. Sagot ni Harvey. Bukod, nilalaro nila ito ng mabuti. Ngunit narito ka, at sirain ang mga tindahan. Masyado kang bulgar. Hindi ito kawili-wili. Kailangan nating maglaro kasama nila. Pahirapan ang puso ng isang tao, talunin sila ng may katwiran. Gawin silang magpasalamat sa lahat ng nagawa natin para sa kanila. Malamig na tumawa si Faye at ang iba pa sa mga sinabi ni Harvey. Si Darren at ang kanyang mga tauhan ay naglaki kay Harvey ng isang mahinang pagngisi, ang kanilang pagkagusto sa kanya ay halata. Ang isang konsultant para sa gobyerno ay talagang mukhang malakas para sa isang maliit na may-ari ng negosyo. Ngunit sa kanilang mga mata, ang isang konsultant ay walang kahulugan sa kanila. Kahit na ang isang tulad ni Avel na Iswell ay maaari lamang magkaroon ng ideya na basagin ang shop upang magpalabas. Gaano kalaki ang isang pinsala sa kanya at sa live-in son-in-law, ang tinatawag na konsultant ng gobyerno, kahit na ang sanhi nito. Ano ang isang biro? Tiningnan ni Faye ang Patek Philippe sa kanyang pulso at sinabi, Consultant York, hindi ako magkomento sa katotohanan na nakikialam ka sa aking negosyo para sa kapakanan ni Yoel Graham. Ngunit nais kong makita ang mga kakayahan na mayroon ka, dahil nang ahas kang mamag-aitan. Paano mo kami papatalo ng may katwiran? Paano mo gagantihan ang pinsala sa kabaitan? Binaril siya ni Faye ng isang nakakainis na sulyap. Gayunman, si Harvey ay nanatiling walang malasakit. Si Avel ay ginamit ng ibang tao sa oras na ito. Ang 4 na masters ng Hong Kong ay tinarget si Harvey pagkatapos ng lahat. Sa makatuwirang pagsasalita, kailangang gawin sila ni Harvey na magdala ng mga kahihinatnan para sa kanilang katapangan, ngumiti si Harvey sa kay Avel. Master na Iswell, kung magkano ang pera mo sa iyo ngayon? Medyo nagyelo si Avel, ngunit sumagot pa rin. Mayroon akong halos 150 milyon dito. Tumango si Harvey. Sige,
Kung gayon, ang mga antiques ng Flynn ay nagbebenta ng kanilang mga paninda. Si Darren ay nagyelo muli sa mga sinabi ni Harvey, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Ano, kaya ang iyong paraan ng pagbugbog sa amin ng dahilan ay upang bumili ng buong shop? Nagpapalabas ka ba, o nagbibigay lang sa amin ng pera? Dati, inaasahan ni Faye ang susunod na pagkilos ni Harvey. Hindi niya maiwasang matawa, at pagkatapos ay lumingon kay Harvey na may nakasisilaw na sulyap. Pagdadala sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay. Ito ba ay isang biro? Maraming mga bagay sa Flynn's Antiques, ngunit hindi isa sa kanila ang tunay na tunay. Kahit na maaaring pumili si Harvey ng ilan sa mga tunay na item sa kanyang mga napakatalino na mata, hindi ito nangangahulugang marami ang tunay para sa shop kahit papaano. Bukod sa, ang pagpili ng aktwal na mga antigo ay magiging libreng ad para sa shop. Kung makuha ni Harvey ang mga peke, iyon ang kanyang problema. Ngunit mukhang bata pa siya. Mayroon ba siyang mga kasanayan upang mag-aproba ng mga antigo? Hindi ito pinaniwalaan ni Faye. Ang tinatawag na anti-gang mga appraiser ay nangangailangan ng mga taon ng karanasan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makikilala sa pagitan ng mataas at mababang imitasyon, hayaan ng tunay at pekeng mga antigo. Ang karamihan ng tao ay tiningnan si Harvey na may mukhang paghamak. Inisip nila na malapit ng hilahin ni Harvey ang ilang malinis na trick, ngunit sa nangyari, pinaplano lamang niyang bumili ng mga bagay mula sa shop. Paano niya matatalo sina Faye at Darren? Maaari ba niyang mahanap ang bawat solong tunay na antigo sa shop na ito? Kahit na si Shane na Iswell ay maaaring hindi sapat na tiwala para dito. Si Avel, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Harvey na may halatang kaguluhan. Ang iba ay hindi alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey, ngunit ginawa niya. Sa paningin ni Avel, walang magagawa ang taong ito. Hindi pinansin ni Harvey ang iba at mahinahon na sinabi kay Darren, sabihin mo lang sa akin kung nagbebenta ka ng mga antigo sa iyong shop. Hindi ka mananagot para sa mga item sa sandaling binili ko ito, tama? Masiglang sumagot si Darren, dahil binuksan ang Antiques Flynn, syempre ibebenta namin ang aming mga item. Ibebenta namin ang aming mga item, hindi mahalaga sa kaibigan o kaaway. Lahat ng nasa shop ay may tag na presyo. Kung interesado ka, magbayad at umalis. Ngunit ang mga antigo, kasama ang ilan sa mga hilaw na bato, ay nagkakahalaga ng $1 bilyong. Magkano ang mabibili ng 150 milyong? Si Faye ay nagbigay ng isang tuso na ekspresyon. Dahil nandito si Consultant York, bibigyan namin siya ng respeto. Kahit gaano karami ang kanyang bibilhin, bibigyan namin siya ng 5% na diskwento. Ngunit pagkatapos ng pagbabayad, hindi kami mananagot para sa anumang naiwan sa counter. Ngumiti si Harvey, sinabi mo ito sa iyong sarili. Magagawa mong kumatawan sa mga antiques ng Flynn, tama. Matindi ang sagot ni Darren, syempre. Ang mga salita ni Princess Goddard ay maaaring kumatawan sa shop. Tama, dapat itong gawin. Tutulungan ko si Master na Iswell sa oras na ito. Walang malasakit ang ekspresyon ni Harvey, tinawid ni Faye ang kanyang mga braso at tinitigan si Harvey. Kung maaari mo talaga siyang tulungan, ihahatid kita ng may isang tuhod. Para kay Faye, ang live-in son-in-law na ito ay overestimating sa kanyang sarili. Sinusubukan lang niyang palugdan ang karamihan, kung hindi ito para sa kanyang pamagat na konsultant para sa gobyerno, itatapon siya ni Faye bago niya mapahiya ang lahat na naruroon. Iniska ni Harvey ang kanyang paligid na may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha, hindi na nagbubuga ng walang kabuluhan. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilang mga item. Master na Iswell, ang isang ito, ang isang ito, at ang isang ito. Dadalhin namin ang lahat ng ito. At pagkatapos ito, at ito. Bukod sa ilan sa mga anti-gang walang nakakaalam na tunay o peke, ginawa ni Harvey na binili din ni Avel ang ilan sa mga hilaw na bato, lahat ng 150 milyon ay ginamit sa isang iglap, na bigla ang karamihan. Galit ba ang taong ito? Nang ahas siyang bumili ng ganito karami. Walang nakakita sa isang tao na bumili ng mga antigo tulad ng taong ito.
Hindi ba ang mga tao ay hindi bibili ng mga antigo lamang pagkatapos ng dahan-daang pag-aaral at pag-appraise sa kanila? Karaniwan sa pagsasalita, ang mga antigang mamimili ay karaniwang maingat. Kung padalos-dalos sila, ang mga pagkalugi ay hindi maiisip. Ang mga taong bumili ng mga antigo tulad ni Harvey ay alinman sa mga mayaman na tycoon o kumpletong mga ageista. Pinanood ni Faye ang eksena na may kasuklam-suklam ng ngiti. Isang ngiti na puno ng panghahamak na lumabas sa mukha ni Faye nang makita niya ang tanawin. Bumili na si Harvey ng $100 milyong na halaga ng mga item. Ligtas na sabihin na ang Antiques Flynn ay nakakuha ng isang napakalaking pakinabang sa araw na iyon. Kung na-advertise nila ng maayos ang shop, ang mga antiques ng Flynn ay maaaring gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Wala rito si Harvey upang mapunit ang shop. Sa halip, narito siya upang bigyan sila ng mga benepisyo. Di nagtagal, tumigil ang pamimili ni Harvey. Sa sandaling ito, mayroon siyang mga 50 hilaw na bato kasama niya. Hiwain ang bawat isa sa kanila para mabuksan. Sa pamamagitan ng isang alon ng kamay ni Harvey, ang mga master faster ay nagsimulang gumana ng sabay-sabay. Ang tunog ng makina ay nag-echo sa buong pasilyo para sa isang sandali. Natuwa ang lahat na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Karamihan sa kanila ay naghihintay para sa kay Harvey na maging isang biro. Gumugol siya ng halos $100 milyong. Kung walang laman ang mga batong ito, siya ang magiging katatawanan ng siglo. Si Darren ay nagdaos ng isang tasa ng tsaa at sinabi ng makasalanan. Ang aking labis na pasasalamat kay Master na Iswell at Consultant York para sa iyong kabaitan sa paggastos ng maraming pera sa Flynn's Antiques. Iuulat ko ang bagay na ito sa 4 na masters ng Hong Kong. Tiyak na gagamutin kanila sa tsa pagdating nila dito sa Buckwood. Ngumiti si Faye. Mula ngayon, ang reputasyon ng Naiswells ay maaaring isaalang-alang na nabahiran. Consultant York, dapat ikaw ang aking tagapagligtas. Tiningnan ni Faye si Harvey ng isang mapanirang hitsura. Hindi ko alam kung paano pinamamahalaan ng taong ito ang tiwala at pag-aaksaya ni Aval ng halos $100 milyong sa kanyang gastos. Kapag nabuksan ang mga bato, magkakaroon tayo ng katatawanan ng siglo. Tiwala si Faye. Nakita niya na ang mga antigo na pinili ni Harvey ang mga murang peke. Kung siya ay may masamang mata para sa mga antigo, paano siya maaaring magkaroon ng isang sulyap para sa pagpili ng mga bihirang hiyas? Ang pakikinig kay Faye at ang iba ay nanunuya, ang mukha ni Aval ay naging kakilakilabot. Kung walang paraan upang mabuksan ang mga talahanayan sa araw na iyon, ang reputasyon ng pamilyang Naiswell para sa pag-aakma ng mga antigo ay ganap na masira. Ngunit kalmado si Harvey. Master Naiswell, bakit ka magagalit dahil sa ilang mga tanga? Halika at panuunin ang palabas. Medyo ilang mga clerks ng shop ay malamig na nakangiti. Natagpuan nila si Harvey na medyo mayabang na tao. Sa ngayon, ang isang master faster ay tumigil sa kanyang mga aksyon at nagsalita na excited. Narito. Ayun, isang bihirang jade, dito rin. Isang maalamat na tulad ng baso na parang hiyas. Ako rin. Ang ilang mga hiyas na mukhang yelo. Dito rin. Ang mga master faster ay masigla. Di nagtagal, ang mga hilaw na bato ay pawang nakabukas. Ang bawat isa sa kanila ay mga hiyas. Medyo ang ilan sa mga ito ay napakabihira din makita. Nabigla ang lahat. Nabigla si Aval. Maging ang mga panga ni Darren at Faye ay bumagsak mula sa labis na sorpresa. Maaari nilang mabilang sa kanilang mga daliri ang pagkakataong makahanap ng mga bihirang hiyas sa 50 buong bato. Bukod sa, ang kabuoang presyo para sa mga hiyas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $775 milyong. Sa pagpapatakbo ng mga Naiswell sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan, ang presyo ay tataas pa ng kakilakilabot na mga antas. Sa loob lamang ng kalahating oras, $150 milyon ay naging $775 milyong. Hindi ito may larawan. Diyos ko, si Consultant York ay isang taong may mahusay na talento pagkatapos ng lahat. Ang bawat solong bato na pinili niya ay may isang bihirang hiyas sa loob nito. Hindi sila makapaniwala.
Hindi mo ba naalala? Si Consultant York ay tumingin lamang sa kanila. Mayroon siyang tulad na napakatalino na mga mata. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Harvey York ay tumayo ng walang pakialam. Gayunpaman, nakatakot ito sa mga eksperto mula sa mundo ng mga antigo at pagpapahalaga sa kayamanan na naroroon. Paano ito magagawa ng mga ordinaryong tao? Ang ilan sa mga appraiser, na itinuring ang kanilang sarili na medyo may kakayahan, ay nadama na napahiya sa harap ni Harvey. Bukod dito, ang lahat ay labis na nasasabik. Tanging ang mga komplikadong sina Faye Goddard at Darren Flynn ay kakilakilabot na parang nasira nila ang kanilang sarili. Hindi nila inaasahan na magagawa ni Harvey ang ganoong sukat. Ang pag-aayos ng napakaraming kayamanan sa kanilang teritoryo. Bagaman nakolekta nila ang sapat na pera, tiyak na isang patak lamang ito sa balde kumpara sa kita ni Harvey. Bahagyang itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, sumanyos sa karamihan ng tao upang maging tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya na may mababang tinig, lahat, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Napili ko na ang lahat ng mga anti-gang iyon na nagpapakita ng mataas na kalidad sa libu-libong mga antiques ng Flynn. Ang natitira ay alinman sa basura o ang halaga nito ay hindi tumutugma sa orihinal na gastos. Pumunta man o hindi upang maghanap para sa mga antigo sa hinaharap, hindi na sa palagay ko kailangan kong ipaliwanag ito sa lahat, tama. Ang mga manunood na nabigla agad ay gumanti sa sandaling ang mga salitang iyon ay sinasalita. Kung sinabi ito ng ibang tao, hindi maniniwala ang lahat ng anumang salita nito. Gayunpaman, madaling kinuha ni Harvey ang 50 magaspang na bato, at ang bawat isa ay ang pinakamahusay na jade sa gitna ng lahat. Sa gayong masigasig na mga mata at paningin ng agila, na magtatanong pa sa kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, tiningnan ng lahat ang mga magaspang na bato na naiwan sa mga lagayan na may hitsura ng kasuklam-suklam. Iyon ay ang lahat ng mga scrap. Sino ang nais na malinlang? Pinakamahalaga, ang anti-gang circle mismo ay hindi malaki. Kaya, ang mga bagay ngayon ay tiyak na kumalat, matapos ang pangyayaring ito, ang mga tindahan ng antiques Flynn sa ibang mga lungsod ay hindi na kailangang maglaro ng mga bato. Natatakot ang lahat na ililipat nila ang mga scrap sa ibang mga lugar. Masasabi na ang trick na ito ni Harvey ay tiyak na nakakumbinsi sa mga tao. Sa pamamagitan lamang ng isang simpleng salita, ang magaspang na bato na negosyo na pinaghirapan ng Flynn's Antiques ay nasira. Tulad ng para sa pagkawala, hindi mabilang. Tapos na sila. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon sa mukha ni Faye at Darren ay kakilakilabot. Hindi man nila iniistorbo na tanungin kung paano nagkaroon ng ganoong kakayahan si Harvey sa oras na ito. Alam lamang nila na natapos na ito para sa mga antiques ng Flynn. Kahit na para sa mga anti-gang tindahan na binuksan ng 4 na masters ng Hong Kong, ang magaspang na bato na negosyo ay mapapahamak. Ang epekto ng pagbagsak na ito ay mananatili sa loob ng maraming taon, kahit na mga dekada. Nangangahulugan ito na ang 4 na masters ng Hong Kong ay kailangang iwanan ang mahigpit na kumikitang negosyo ng magaspang na bato, at karamihan ay kinailangan nilang gawin ang lahat ng mga nasayang sa kanilang sarili. Malapit ng kagatin ni Faye at Darren ang kanilang mga ngipin, nang makita si Avel na Iswell na excited na inutusan ang iba na ilipat ang mga piraso ng jade. Pareho silang nais na kunin ang lahat ng mga bagay pabalik sandali. Sinabi ko na kailangan nating manalo sa mga ito sa pamamagitan ng kabutihan lamang. Kaya, kumbinsido ka ba? Sinabi ni Harvey na may nakaka-relax na expression. Malamig na nakatitig si Faye at sinabi, hindi pa ito tapos, York. Makikita mo, malamig din na sinabi ni Darren, ang pag-aalok ng mga antiques ng Flynn ay katumbas ng pagkakasala sa 4 na masters ng Hong Kong. Tapos ka na. Hey, binabantaan mo pa ba ako sa oras na ito? Walang pakialam si Harvey. Hindi mo ba ako pinayagan na bumili ng casual ngayon? Una kong nais na huwag pansinin ito, ngunit dahil mayroon kang ganitong saloobin, paano ang patuloy nating paglalaro ng aming laro? Tulad ng mga mukha ni Faye at Darren,
ay naging mapotla sila sa sinabi ni Harvey nang hindi sinasadya. Young Master na Iswell, mangyaring dalhin sa akin ang ilang mga anti-gang mula sa una at hayaan ang dalawang ito na talakayin sila. Kabanata 1430. Si Avel na Iswell ay lubos na kumbinsido ni Harvey York sa sandaling ito. Siya ay humakbang habang dinala ang mga anti-gang iyon na napili lang ni Harvey. At sinabi, Brother York, ano ang pinaplano mong gawin? Kinuha ni Harvey ang isang plorera ng porselana sa kanyang kamay, itinuro sa label ng walang pakialam, at sinabi, porcelain vase ng Qing Dynasty, na nagkakahalaga ng $76. Ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit, bas again. May isang malutong na tunog, agad na hinampas ni Harvey ang plorera ng porselana sa lupa. Ang bawat tao'y bahagyang nakatitig nang makita ang eksenang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Sa palarang napili ni Harvey ang isang bilog na base mula sa mga piraso ng porselana at gaanong sinabi. Hindi ito mahalaga ang porselana. Ang mahalaga ay ang bagay sa loob nito. Sinira ni Harvey ang bilog na vase sa dalawa habang nagsasalita. Bigla, isang guwang na puwang ang lumitaw sa vase. Isang bagay na tulad ng jade ay nakatago sa loob, ngunit hindi ito eksaktong jade. Consultant York, ito na. Nagtataka ang lahat. Makikita ng lahat na ito ay dapat na isang mabuting bagay, ngunit hindi nila alam kung ano talaga ito. Hindi sinabi ni Harvey, ito ang maalamat na porcelain jade. Noong sinaunang panahon, naisip ng mga emperador na ang bagay na ito ay maaaring magamit upang pinuin ang elixir ng immortalidad. Matapos marinig ang pangalang porcelain jade, si Darren Flynn ay nanligaw, Mr. York, itigil ang pagkilos na parang mahusay ka. Alam ko na ang porcelain jade ay jade na may isang transparent na glaze, na may ilang mga ugat tulad ng mga daluyan ng dugo sa loob. Ang bagay na ito sa iyo ay mukhang malungkot, at inaangkin mo ito na ang porcelain jade. Isa kang tulala. Sinulyapan ni Harvey si Darren ng isang nagulat na hitsura. Sinabi niya, hindi ko inaasahan na ang isang greenhorn na tulad mo ay talagang alam ang tungkol sa porcelain jade, ngunit tama ang sinabi mo. Tulad ng kung bakit ang porcelain jade na ito ay sobrang galit. Ito ay dahil lamang sa taong nagtago sa jade na ito pagkatapos ay pinaputok ito sa loob ng vase matapos na ipatong ito sa luwad na porselana. Kung hindi, ang ibabaw ng jade ay maaaring makompromiso. Ang kanang kamay ni Harvey ay pinilit ng husto matapos siyang magsalita. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa porselana na bato. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang malinaw na transparent na jade na may mga ugat tulad ng mga daluyan ng dugo sa loob. Ano? Ito talaga ang maalamat na porcelain jade. Ang presyo ng mga bagay na ito ay milyon-milyong dolyar, tama. Gamit ang $76,000 upang bumili nito, tiyak na mayroon kang isang mata para sa mga antigo, Consultant York. Ang pangkat ng mga anti-gang connoisseurs ay nagsalita tungkol dito. Parehong si Faye Goddard at Darren na mga mukha ay naging puti bilang mga papel. Halos magsuka sila ng isang subo ng dugo. Susunod, ipinaliwanag ni Harvey ang dosenang mga anti-gang binili niya ng paisa-isa. Ang ilang mga anti-gang bagay ay mahalaga sa kanilang sarili, samantalang ang ilan ay may mga kayamanan sa loob nila. Sa madaling salita, habang inihayag ni Harvey ang mga lihim, ang presyo ng mga anti-gang iyon ay naging malapit sa $1 bilyong sa mata ng mga eksperto. Pagkatapos ay nakaramdam si Darren ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang lalamunan at hindi maiwasang pumuslit ang dugo sa kanyang bibig. Halos gumapang si Faye sa kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay hinatak niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Mr. York, kahit na mayroon kang magandang mata at natagpuan ang mga kayamanan na ito, kaya ano? Ipinapakita lamang nito na ang mga antigo na nasa Flynn's Antiques ay may kalidad. Ang bawat tao ay tumanggo ng paulit-ulit matapos itong marinig. Maraming mga eksperto ang naghahanda upang makuha ang mga kayamanan. Gayunpaman, si Harvey ay nanliit ang kanyang mga mata at sinabi ng walang pakialam. Mga Ginoo, huwag niyo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa inyo ng maaga. Mayroong 10,000 mga antigo sa shop na ito.
Ngunit ang pinili ko lamang ay ang tunay at mahalaga. Ang natitira ay alinman sa peke o hindi katumbas ng halaga. Hindi ko na kailangang turuan kayo kung ano ang dapat niyong gawin, tama. Sa sandaling ito, maraming mga anti-gang eksperto ang mayroong binawi ang kanilang mga mata. Ang ilan sa mga ito na una ng handa upang makipagkalakalan agad na iniwan ang ideya, hindi ito biro. Sinabi ni Consultant York na ang natitira ay mga peke. Sino ang nais bumili ng mga peke sa kanilang pera? Sa oras na ito ay oras ni Faye, at hindi na niya mapigilan at sa mukha ng dugo, tiyak na nakumbinsi ang trip ni Harvey sa mga tao. Sobrang-sobra ka na. Sa sandaling ito, humakbang si Harvey, tumingin sa kay Faye nang walang pakialam, at sinabi, kaya, kumbinsido ka na ba?